John 4:23-24. Datapwat darating ang oras, binasa natin kanina, at ngayon nga nasasambahin mga tunay na mananamba ang Ama at sa Espiritu at katotohanan. Minsan, kaya at hindi nga matiyak ng mga tao ang tamang pagsamba sa Espiritu. Pag ang tao ay naglingkod ng totoo sa Panginoon, tawag doon baliw. No? Parang nakukulangan na ng pag-iisip. Si Brother Jeho, parang ang hilig mag-dasit the Lord. Si Brother Jeho, parang pinipilit kami. At hindi pa naman, tandaan nyo, kung ang sabi ng Biblia, ang totoong kamangmangan sa Diyos ay hindi tamang pagkakilala sa Kanya. No? At ang totoong kabaliwan sa Diyos, matapos kang hinandog, matapos niya na baybay sa krus ng Kalbaryo, at hindi ka marunong magmalasakit sa Kanya sa tapos na ginawa sa'yo. Hindi ba kamangmangan yan? Hindi ba totoong kabaliwan yan? Na totoo na may ginawa ang Panginoon sa'yo at magmamalasakit para ka lang maligtas, hindi ka marunong kumilala. Ang tawag dito, revival. Ito yung tinatawag dito kung nanibago kayo sa isang nangyayari at binibitawan sa pulpit ito at saka sa pagsamba ng mga narito. Ang tawag dito, back to the Pentecost revival. Ibig sabihin, mayroong revival na nangyayari. Pag hindi nyo nadadama namin, ibig sabihin, mayroong bagay na sinasabi nyo lang born again kayo, pero ang totoo, hindi pa kayo sinisilang muli kay Kristo. No? Kailangan nyo muling isilang kay Kristo, muli sa kapanganakan ng totoo, sa kapangyarihan ito. No? At doon nyo madadanas ang totoong revival sa puso na wala kayong hanapin, kundi ang salita ng Diyos. Pag dumabot na sa punto na parang uhaw na uhaw kayo sa salita ng Diyos, parang excited lagi kayo sa salita ng Diyos, parang lagi kang uhaw sa salita ng Diyos, ibig sabihin, umabot na sa punto na yumayakap na kayo sa Diyos, na karapat-dapat kayong palitan ng glorified body. Amen. Ang glorified body na pumapalit lang po sa sobrang revival nyo sa salita. Amen. Kasi sa sobrang revival nyo sa salita, nag-revive kayo ng ganon, hallelujah, hallelujah, purihin ka ng Panginoon. Sa sobrang revival mo, napapalitan ka na pala ng katawan na hindi mo na namamalayan at nakakatagos ka na. Amen. Dinadala tayo sa rapture ngayon. Kung padry-dry ka at malahingin ka, dinitiyak ko sa iyo, iwan ka. Amen. Dahil sabi ng propeta, ang pag-agaw ay kailangan mangyari muna sa espiritual. Ibig sabihin noon, kailangan magkaroon ka ng revival, ayan, magpapalit sa iyo sa glorified body, yung kasiglahan mo sa paglilingkod. Amen. Na hindi mo namamalayan, sobra kang revival, doon magpapalit ng body change. Amen. Pag dry ka, anong papalit sa iyo? Wala, iwan ka sa laman. Sabi ng Biblia, ang laman ay laman nga, ang espiritu ay espiritu nga. Kahabag-habag ang maiwan sa mundong ito. Kala nyo lang yun. Amen. Datapat, dumarating ang oras at ngayon na nga sasambahin ng mga tunay na mananamba, Ama ng Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. No, nakita niyo naman sinabi ng verse. Ito naman sinabi rito sa Kawikaan 3:5-6. Sabi rito, no? At kung sinabi rito na kung hinihimok ng Diyos na magsamba tayo sa Espiritu at katotohanan, at ito ay matibay na payo sa atin. At kung paano magsamba sa Espiritu at katotohanan, at tinuturo dito ang himuking ka talaga na mabago sa Espiritu, at paano nga mababago kung walang pagsasawata, no? At ayun ang naghihila para kung mabago yung salita ng Diyos na dalawang talim, no? Mabisa sa dalawang talim, no? At ayun naghihimok, depende na nga lang sa iyo yan, kaya nga diyan papasok ang tao may pananampalataya. Pag lumayo siya sa salita, ibig sabihin, papasok ang sinabi ng Biblia nang ang galing sa Diyos, ang sa Diyos ay makikinig sa salita ng Diyos. Ang hindi sa Diyos ay hindi makikinig sa salita ng Diyos. Doon papasok siya, no? Kaya kailangan natin, ito pa rin to, Kawikaan 3:5-6. Ang sabi rito, magtiwala ka ng buong puso mo sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sarili. No? Pag nanalig kasi tayo sa ating sarili, no? Naakala natin at mga salita ng Panginoon ay ito ay para ka lang saktan, para ka lang personal, para ka sa mga bagay na yon. At pinag-usapan na natin na parang tigilan ko na itong mga bagay nito. Ang hirap, mga kapatid, sorry po. Kung hindi nyo kaya, sige, gawin nyo ang narapat para sa mga bagay. Pero hindi ko ikakompromiso ang salita ng Panginoon. Hanggang sa ma-realize nyo mismo, may nagsalita ng purong salita, pero hindi namin binigyan ng daan. At napunta kami sa manggagawa na malahininga. At walang sigla at walang iniisip. At Sunday at lang hindi kayo inuobligan na lahat ng okasyon may gawain. No? May mga gagawa ngayon, mismo silang nangangaral pero malahininga.
Kaya pag mayroong mga masigasig na mga gagawa na totoong naghihimok na maglingkod tayo sa Panginoon ng totoo, samantalahin na yun. Alam mo kung bakit ang Pariseo ay hindi makalapit sa Diyos? Alam mo ang Pariseo ay bakit pinako si Jesus Christ sa cross? Alam mo kung bakit sila tinulak si Jesus Christ? Hindi dahil hindi nila alam na ang Misaya nga ay hindi pa yun. Nalalaman nila na sila na ngayon, siya na ngayon. Pero dahil sa nasasaway ang kanilang gawa. Kaya tinutulak nila ang Misaya at hanggang sa pinako nila sa krus. Ganon din nangyayari dito. The same sa uling panahon. Pag ang tao gusto lang maglingkod ng malahininga sa Diyos na aayon lamang sa gusto niya, the same time, kalahati kay Satanas, kalahati sa Diyos, ayaw niya yung puro. Palibasa, may mga pastor na hindi rin puro, nagkasundo sila. Ibig nga rito, stay in the line, back to the word eh. Ang Diyos na nasalaman, napatuloy na hayag sa pamamagitan na lalantad ng kanyang sariling salita. Tuturuan ka talaga nito na maglingkod sa Diyos ng totoo. Amen. At hindi ako hipokrito. Ako sasakay sa kongregasyon na tayo ipag-isa natin ang ating palahininga. Aba, di ba, wag na lang ako mag-preach kung ganyan lang ituturo ko. Walang kabuluhan ang gawain kung ganun lang. Amen. No? Kaya mapapalad may mga gagawa na totoo, naghihimok na maglingkod ng totoo. Kaya bakit sila na lumalayo? O bakit nila inaalimuran mga pastor na yon? O bakit inaalimuran yung mga gawa na yon? O bakit nila marami silang komento sa mga bagay na yon? Kasi gusto nilang kontrolin ang mga manggagawa na ayon lamang sa kanila, ipapangaral sa kanila. No? Ang sakit, habang haplos ka ng haplos ng alcohol o namang gamot yan, later on, pag nasasanay ka na, hindi na yan sa sakit. Ayaw mo kasi masanay sa salita ng Panginoon eh. Hindi ang Diyos ang lumayo sa iyo. Ang tao ang lumalayo sa Diyos, kaya nawawala ang kaligtasan. Amen. Ang mga Pariseo, ligtas sana. Lumapit ang Diyos sa kanila, pero tinulak ng mga Pariseo si Jesus. Ligtas sana sila. Sila rin ang gumawa kung bakit sila hindi naligtas. Thus saith the Lord, kayo rin, pagdating ng araw, sa mga nanood sa oras na ito, ang inyong tinanim, kayo rin ang gumagawa kung ano ang inyong destinasyon. Sabi ng propeta, kayo rin ang nagtatanim ng hukay sa inyong mga libingan sa araw ng paghuhukom. Amen. Dahil ang kaligtasan na riyan lang, ang dakilang pag-ibig ng Diyos para kupkupin tayo sa pagkukupkop, adoption, ang tao lang ang lumalayo. Kaya magtiwala ka ng buong puso mo sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sarili, karunungan. Karunungan ng tao, sariling karunungan, ibig sabihin pantao lamang. No, alalahanin mo ang Panginoon. Ayan, di ba? Alalahanin mo ang Panginoon. No? Kung inaalala mo sarili mo, nasasaktan ako, Brother Jeho, pwede bang tinahinay ka at yung dalawa hindi na nagsimba dahil na pulpito mo at hindi po ganun, mga kapatid. Hindi po ako magtitigil dahil meron nang hindi napatuloy dito. Alam nyo kung kahit wala pa manood dito sa oros, pumunta kami ni Mrs. kung wala pumunta rito. Kung hanggat may nanood sa live Facebook, magpipreach ako. Dahil kahit isa pa dyan, may makikinig dyan. No? At ang kailangan natin dito, yung alalahanin mo ang Panginoon. Amen. Sino nag-aalala sa Panginoon dito? Amen. Kung iniilala natin ang ating sarili na nasasaktan tayo sa kanyang salita, sino nag-aalala sa Panginoon na marunong di siya masaktan? Tama na! Thus saith the Lord, nasaktan na ang Diyos sa Kalbari. Tama na! Huwag niyo na ipapako sa krus ang pangalawang pagkakataon ng Diyos. Tama na! Thus saith the Lord, masyado na siyang bugbog sirado. Mahiya naman kayo sa Panginoon. Kaya ang panahon nagpapakita na malapit na pagbabalik sa Panginoon. Pag ang tao matigas na ang puso, pag ang tao hindi na nagmamalasa sa salita, hudyat na yan. Kasi ang salita, pag paulit-ulit na nagbababala at patuloy nagsasaway at wala nang tenga na gusto makarinig doon at na nag-interest doon, ang Diyos nagsasalita na sa pamamagitan ng mga sakuna. Kasi hindi na makikinig talaga ang tao sa salita Doon na sila sisigaw pag nandoon na yung baha, kagaya sa panahon ni Noah. Noah, papasukin mo na kami. Doon na sila nagsalita. Doon na sila Amen, Jeho. Amen, Noah. Doon na, kung kailan nandun na ang dilugyong. Pero huli na ang lahat. Maging wise virgin tayo. Kung nobya kayo, kung sinasabi niyong end time message kayo, kung nobya kayo, maging wise virgin. Ang nobya ni Kristo ay wise virgin. Matalino. Bakit matalino? Alam niya ang kanyang ginagawa sa paglilingkod sa Panginoon. Kung saan agap niya ang kanyang sitwasyon kung paano lumapit ng totoo sa Panginoon. At alam niya kung paano siya maligtas. Hindi ang Panginoon liko na naghahanap ka ng kaligtasan, tapos ikaw nagpapakita na hindi ligtas. Hindi uto-uto ang Panginoon. Pinagkasundo tayo sa kanyang sarili para tayo naman ang sumunod sa Diyos. Sumunod na siya dito Nagpakatawang tao na siya. Umaray siya, nilagyan siya ng tinik.
nilagyan siya ng pako, nabaybay siya sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat. Sinaktan siya, dinurahan siya, tinagtsakan, sinuntok siya. Ano naman gagawin natin para sa Kanya? Kung kilala niyo lang ang Panginoon ng lubos, aywan ko lang kung hindi kayo manginig sa takot sa Kanya. Kulang lang kayo sa pagkatakot sa Diyos ng totoo. Amen. Kaya walang pagsamba ng totoo. Amen. Ginagawa nyo kasing number 2 si Lord o number 3. Minsan pa nga ang iba, number 5. Kaya walang lubos na pagkakilala sa Diyos. Amen. Tandaan nyo, dumating na ang Kalbaryo, sa Kalbaryo pa lang, yung nabuhay siya sa ikatlong araw, nagkaroon na ng kondisyon. Ano yung kondisyon? Tapos na niyang ibigay ang kaligtasan. Tama! Bakit binanggit ni Jesus Christ? Ibinigay ko sa aking sarili sa buong sanlibutan. Tama! Ano ibig sabihin nun? Kasi dinideclare na ni Lord sa buong sanlibutan ang free will. Alam nyo? Bakit? Kasi nasa sayo ng pasiya kung ano pipiliin mo. Pero, nakinig kayo. Ayon sa iyong pasiya, dahil naroon na sa Kalbaryo ang buhay, dahil ang isa doon kamatayan, pag tinanggap mo ang buhay, buhay na walang hanggan ang bagsak mo. Ang isa doon, kamatayan, kamatayan sa pangalawang pagkakataon sa impyerno ang makakamit mo. Ang free will binigay para piliin mo ang mas makakabuti sa'yo. Hindi Amen. naayon sa iyong laman. Dahil sa Kalbaryo pa lang, naroon na ang buhay inalok sa'yo para maligtas ka. Anong gagawin mo sa buhay na inalok sa'yo? Brother Gio, may kalayaan na tayo. Brother Gio, ligtas naman tayo sa buong sanlibutan na pala Hindi ganun ang kaligtasan. Ang kaligtasan ang pagsunod sa Kanyang katuwiran. Meron ang pagkakasundo doon. Ang salita ng Diyos, naroon na ang buhay. Ang tumanggi, ano kasunod? Ang pagtanggi sa katuwiran, ano sunod? Kamatayan. Ika'y bumalik